Ano na nga ba ang ginagawa ngayon ni Ferdinand de la Merced matapos matagumpay na paglalakad sa buong Pilipinas? Makakamit pa kaya ni Ferdinand ang kanyang inaasam na world record sa kabila ng galit sa kanya ng publiko? Si Ferdinand de la Merced, na mas kilala sa tawag na The Philippine Looper, ay naglakad sa layuning gawing kauna-unahang tao na makumpleto ang pag-iikot sa lahat ng 82 lalawigan ng Pilipinas. Siya ay 48 taong gulang, Tubong Talavera, Nueva Ecija. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay noong Enero 2, 2025 sa Kilometer 0 sa Luneta Park, Maynila. Natapos niya ito noong Marso 2026. Ayon sa kanyang datos, umabot sa mahigit 7,000 kilometro ang kanyang nilakad, katumbas ng milyon-milyong hakbang. Sa simula, marami ang humanga. May mga LGU na mainit ang pagtanggap, may sumuporta at may mga netizen na sumubaybay sa kanyang journey. Pero habang tumatagal, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Isa sa pinakamaingay na issue niya ay noong Nobyembre 2025 nang ideklara siyang persona non grata sa Negros Oriental. Reklamo niya, hindi umano siya inasikaso ng lokal na tourism office habang abala ang probinsya sa paghahanda sa bagyo. Sabi pa niya, kalamidad lang yan, pero siya minsan lang dumaan sa kanilang lugar. Umani ito ng batikos sa publiko dahil tila pa VIP ang looper. Isa pa, ang tinaguriang breakfast issue sa Palawan, kung saan nagreklamo siya umano sa almusal sa isang event. Pinuna niya na mas inuna pa ng LGU na asikasuhin si Elias J. na may bayad. Pero siya na walang bayad ay pinabayaan, nais pa umano niyang magpunta sa event pero nagugutom na siya. Sa gitna ng kanyang paglalakad, lumitaw din ang mga issue sa kanyang Guinness World Record attempt. Ayon sa ilang organizers, hindi siya opisyal na kalahok sa kanilang event at may mga kakulangan umano sa requirements gaya ng medical clearance at dokumento. Dahil dito, lumakas ang usapan online na ang kanyang paglalakbay ay isang personal challenge, hindi opisyal na record attempt. Tinawag siya ng netizens na entitled, demanding, at ungrateful. Sa gitna ng backlash, naglabas siya ng apology video kung saan humingi siya ng pangunawa at ipinahayag na labis siyang nasaktan sa mga bansag at batikos laban sa kanya. Dagdag pa sa kontrobersya, naging viral din ang insidente kung saan sinubukan umano niyang gamitin ang kanyang Facebook page bilang valid ID sa isang remittance center na hindi tinanggap. Pinuna rin ilan ng kumalat na litrato kung saan nakita siyang sumakay ng motorsiklo. Para sa inyo, dapat bang kilalanin ang kanyang paglalakad bilang record? Mag-comment ng inyong opinion sa ibaba.